Mas nalaman pa natin, ako po A1 ng information natin, na sa ISAP sumuko si Pastor Kibuloy sa AFP. At, eto ha, abangan ninyo sa mga balita, hindi po palalabasin na sa AFP siya sumuko, hindi po palalabasin sa ISAP siya sumuko. Kasi gustong maging credit ni Abalos ito. Dahil alam naman natin si Abalos tatakbong senador. So, palalabasin nila kay Abalos sumuko. At ang AFP, tahimik po yan. Hindi ho yan magsasalita, professional po yan, lalong-lalo ng ISAP. Pag nagtrabaho sila, tahimik, hindi ho sila yung tipong nag-e-epal-epal. So, ito ho'y A1 information, hindi po sa PNP sumuko. Mahalaga po ba ito? Ito ba ay masasabi nating success? Ito po ba ay kaninong tagumpay? Hindi po ito tagumpay ng PNP. Uulitin natin. Ito po ang wish ni Pastor Kibuloy simula pa lang noon. Gawan siya ng sulat, gawan ng parang kasunduan sa gobyerno na hindi siya isusuko sa Amerika. Dahil sabi niya nga, paulit-ulit, siya ho ay handang humarap basta sa justice system ng Pilipinas at hindi sa Amerika. Yan po yung kanyang pinaninindigan. Justice, dito lang ho sa Pilipinas, sa korte ng Pilipinas, wag sa Amerika. At malamang sa malamang, ito'y aking opinion lamang, ito'y hindi pa facts, na mayroon na pong kasunduan si Pastor Kibuloy. Hindi ko alam kung kanino, pero malamang kaya po siya sumuko dahil yun po ang kanyang inaantay na parang kasunduan. So sa tingin ko yun. Basahin ko lang po ang update kasi alam naman natin medyo by the minute ang update. Oh. Ayan. So ito na. Okay. Ayun. Ay grabe, grabe. Dapat news blackout pero yan ang usapan. Naku po, pabihira. Oo, ng chip. At naku, patay tayo dito. Yung pala usapan daw. Etong si Abalos, anak ng wewe, nagbida-bida na naman. Oh. Nagtiwala ang board ng KOJC sa opisyal ng ISAP. Yan po ang totoo. Naku. Ito po. Ano ito? Grabe. Matindi po ito. Matindi hong labanan ho ito. Nako. Natindi. Naku po, sunod-sunod na. Ito na nga. So hanggang dito na lang po muna tayo. Hindi pa po tayo pwede magbigay ng detalye.